Tsaka bawas-bawasan mo yung kakulitan na. Josie, ikaw na bahala kay Sarah. Lando, sigurado ka na ba sa desisyon mo na magtatrabaho ka sa Maynila? Di na kasi sapat ang kinikita ko sa pamamasada. Malay mo doon yung swerte sa Manila. Tay, mag-iingat ka po doon. Oh, alis na ako ah. Ingat ka, Lando! Bye-bye, Tay! Paring Eteng, nandiyan ka na pala. Paring Lando, tara na, baka maiwan pa tayo ng bus. Paring Lando, mag-iingat ka doon ha. Balita ko maraming chicks doon. Baka mambabae ka. Hindi ako ganun pare, tara na, baka maiwanan pa tayong bus. Pare, kainit ng panahon, baka pag-ano na. Parang Bogart, kahirap talaga ng trabaho dito sa Manila, no? Oo nga, parang Lando. Teka, kailan mabalak kang umuwi? Isang taon na tayo nandito. Ito ba nito? Wait lang, tatawagan ko na asawa ko. Teka lang, parang Lando. Maiwan muna kita. Inay, tumatawag po si Tay. Maiwan na muna kita dyan, anak. Kakausapin ko lang ang itay mo. Oh, ikaw pala yan. Akala ko nakalimutan mo na kami mag-ina mo. Ba't ngayon ka lang napatawag? Miss ka na namin, lalo na ang anak mo. Gabi-gabi, tinatanong ka niya. Ang sabi ko, busy ka lang sa trabaho mo. Huwag ka mabibigla, may sasabihin ako sa'yo. May iba na kasi ako pamilya dito. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Umuwi ka na dito. Dito natin pag-usapan ang lahat. Matagal na kita niloloko. Kaya lang ngayon lang ako nagtapat sa'yo. Pasensya ka na. Alagaan mo puti si Sarah. Paano ko sasabihin kay Sarah? Josie, ikaw na bahala kay Sarah. Lord, kayo na pong bahala sa amin ng anak ko. Nagtitiwala po ako sa inyo. Oh, alis na ako ah. Ba't kaya umiiyak si Inay? Inay, ba't po kaya umiiyak? Wala to anak. Nagpuwig lang ako habang naglilinis ako. Ano po ba, Inay? Gusto niyo po tulungan ko na po kayo maglinis? Ay, hindi anak. Ituloy mo lang ang paglalaro mo. Ano ba kasi itong mata kong daling umiyak? Gutom ka na ba anak? Sige na, maupo ka na dun. At maghahanda na ako ng mga kain natin. Sige po, Inay. Papangit po kayo. Huwag na po kayo umiyak. Tara na, kumain na tayo. Anak, kain ka lang ng kain. Madami pa tayong ulam. Sige po, Inay. Kayo rin po kumain na.
Sige anak, kumain din lang na kumain dyan. Busog pa kasi ako. O Kambal, may balita ka na ba sa pinapahanap ko sa'yo? Oo, Kambal. Kaya ang kita tinawagan, di ba? Ganun ba, Kambal? Sige, tamang-tama. Yung dati kong amo sa Maynila, naghahanap sila ng kasambahay. At nirekomenda naman kita. Ang sabi ko, masipag ka. Kaya naman agad silang pumayag. Gusto namang magsimula ka. Pero paano kaya yung anak ko? Maliit pa siya. Hindi siya sanay na wala ako. Huwag kang mag-alala. Dalhin mo na lang muna siya sa akin dito at ako na muna ang bahalang mag-alaga sa kanya. Kung hindi na lang talaga kailangan, Kambal eh. Naiintindihan kita, Kambal. Kaso, isipin mo na lang na para sa anak mong gagawin mo, di ba? Oo, Kambal. Ganun na nga lang siguro. Sige, Kambal. Hihintayin na lang kita dito. Ano po ba nag-usapan niyo, inay, at mukha po kayong malungkot? Wala yun, anak. Sige, kumain ka lang na kumain dyan. Iiwan niyo na po ba ako, inay? Ano ka ba naman, anak? Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Lagi mong tandaan, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, anak. Gagawin ko to para sa'yo. Diyos ko, lagi mo pong babantayan ang aking anak. Ingatan mo po kami lagi at ilayo mo po ang aking anak sa kapahamakan. Lahat po nawa ay kalooban mo ay masunod. Amen. Nasaan na si inay? Mayroong nagising nang wala siya. Inay! Inay! Nasa po kaya? Inay! Gusto ko iniwan. Sabi mo walang iwanan. Nay! Inay! Nasa na po kayo? Inay! Sana po kayo? Inay! Nasaan na po kayo? Inay! 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 Ako na ako, umiiyak na. Bakit ka ba umiiyak? Paano? Ito na si nanay. Kasi po, narinig ko po kahapon sa cellphone. Tahan ka na, anak. Hindi na kita iiwan.
Josie, buksan mo mga pinto! 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 Ay anak, buksan mo muna yung pinto, may kumakatok. Josie, buksan mo mga pinto! Yes po, tita. Anak, pasok ka muna sa kwarto at may pag-uusapan lang kami ng tita mo. Po, inay. Alam mo na siguro kung bakit ako nagpunta dito. Eh ate, kailangan po ba talaga namin umalis dito sa bahay? Natural, bahay ko to. Hiwalay na kayo ng kapatid ko at wala ka na lugar sa bahay ko. Ate, maawa ka naman. Kahit sa pamangkin mo na lang. Wala akong pakialam. Basta ngayon din mag-impake na kayo at umalis na kayo ngayon din. Inay, saan po tayo pupunta? Mamamasyal lang tayo sa Tia Jessie mo. Matagal na kasi ako hindi nakapamasyal sa kanila. Inay, ayun pala yung kausap mo kahapon sa cellphone. Oo, siya nga yun. Request kasi niya na isama daw kita para makita ka daw niya. Sige po, inay. Nandito na pala tayo, anak. Ang alam ko, ito yun. Malaki na pala ang pinagbago. Dati kubo lang to. Ngayon nakasemento na. Sa kolong mo kayo. Mukhang asisado na talagang kapatid kong kambal. Oo nga po, inay, ang laki ng bahay. Anak, tara nga po muna tayo. Nakakapagod kasing maglakad. Wow, inay, ang laki ng TV, tapos ang laki pa ng rep. Siguro, inay, ang daming laman ng rep nun. Oo, anak. Alam ko mag-i-enjoy ka dito kasi may malaki silang TV. Saka may rep. Siguro, lagi silang madami pagkain. Hindi ko naman po, inay, kailangan nun. Ang gusto ko po, lagi tayong magkasama. Naku, nagdrama pa ang anak ko. Sige na nga, maiwan na muna kita dyan. At tatawagan ko lang ang Tia Jessie mo, ha? Sige po, inay. Doon lang sa banda doon, anak, ha? La, ang ganda talaga ng manika ko. Ay, may tumatawag pala. Oh, Kambal. Kaalis ko lang eh. Kambal, asan ka na? Nandito na kami sa bahay niyo. Sige. Alam mo darating kayo. Kaya hintayin niyo na lang ako dyan. Kasi may nilakad lang ako eh. Ganun ba? Pero Kambal, yung employer ko sa Maynila, iniintay na ako. Saka malayo din yun. Sige Kambal. Iwan mo na lang yung anak mo dyan. Sige Kambal, pero i-promise mo sa akin na aalagaan mo ng mabuti ang anak ko. Saka mapapadalas pala ang tawag ko. Kukunin ko din naman sa'yo si Sarah kapag may pera na ako. Sige Kambal, ako nang bahala. Baka mabusan ko pa ng biyahe sa Maynila. Paano ko kaya sasabihin sa anak ko na iiwan ko na siya? Bahala na. Lord, ikaw nang bahala sa anak ko. Anak? Bakit po, inay, uwi na po tayo? Hindi anak. Iintayin na lang natin ang Tia Jessie mo. Teka anak, pupunta lang tindahan. Nagugutom na kasi ako. Saka, ibibili pala kita ng paborito mong hopya. Sige po, inay. Inay, pwede po akong sama. Hindi na anak. Baka kasi dumating na ang Tia Jessie mo.
Sige po, inay. Balik po kayo. Anak, babalik ako. Lord, sana po hindi po ako nagkamali ng desisyon na iwan ko dito si Sarah. Anak, pangako babalikan kita. Sandaling panahon lang mawawala si inay. Kakayanin ko to para sa'yo, anak. Mahal na mahal kita. Ano kaya si inay? Ay, ayun na pala! Ay, si Tia Jessie pala. Kala ko si inay. Ikaw ba si Sarah? Yung anak ng kambal ko? Halika dito, mano ka sa akin, bless na. Bless po, tita. Ako nga po to si Sarah. Ah, ikaw na pala yung Sarah. Ang laki-laki mo na ha. Dati ang liit-liit mo lang. Saka ang ganda mo ha. Manang-mana si tita. Tara na nga pala sa loob. Doon ka na maglaro. Sige po, tita. Hintayin ko lang po si inay at may binili lang po. Ah, hindi ba sinabi ng nanay mo sa'yo na iiwang ka niya dito sa akin at magtatrabaho na siya sa Maynila? Ano pong sabi niyo? Hindi po totoo yan. Alam, Sarah, tanggapin mo na lang na umalis ng inay mo para hindi ka na rin mahirapan pa. Po, totoo yan. Babalik po yung inay ko. Babalik ang inay ko. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Nako, wala akong tiyaga sa mga batang matitigas ang ulo. Ayaw makinig. Totoo yan. Bahala ka na nga dyan. Maghintay ka sa wala. Kaya na, sabi mo hindi mo ako iiwan. Inay! 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 Manigas ka dyan kakaiyak. Tingnan lang natin. Maya-maya, papasok ka na rin. Tita, pwede po makahiram ng cellphone? O sige, pwede naman. Kas bilisan mo lang ha. At baka tumawag yung mga amiga ko. Baka hindi ko masagot. Humanda ka sa akin. Magtotong its pa kasi kami mamaya. O sige o. Salamat po, tita. Nay, ako po to si Sarah. Sarah, anak ko, patawad at iniwan kita dyan. Nagsinungaling ako para hindi ka na mahirapan at ayokong umiyak ka pag umalis ako. Nalulungkot kasi ako kapag umiiyak ka, anak eh. Sorry anak, kailangan natin maghiwalay para matustusan ko pangangailangan natin. Yan mo anak, pag nakaipon na ako ng pera, kukunin din kita. Agad dyan, basta ingatan mo ang sarili mo anak ha. Kayo din po, inay. Mag-iingat din po dyan. Sige anak, si Tita Jessie mo muna ang bahala sa'yo. Tatawag ako sa'yo ng madalas anak ha. Mag-iingat ka palagi anak, mahal na mahal kita. Okay po, inay. Sige na anak, at nandito na ako sa Maynila. Bye anak. Nako, tama na ang drama. Masasanay ka din. Hanggat wala pang inay mo, ako na munang mag-aalaga sa'yo. Saka huwag din palang matigas ang ulo at mainitin ang ulo ko. Saka kung gusto mo magkasundo tayo, makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Pumunta ka na nga pala sa kwarto mo. Dun sa kabila. Nandun ang kwarto mo. Jesus, huwag
niyo po papayaan yung aking inay. Mahal na mahal ko po siya. Ikaw na po bahala sa inay ko. Maraming salamat po. Naku, nagdrama pa ang anak ko. Sige na nga, maiwanan mo na. Ano ba naman to si Inay? Hindi ako sinunod sa school. Ayan, naglakad na naman ako tuloy ng malayo. Diba, kakain na lang ako ng madami sa bahay. Taob na naman yung kaldero doon. Inay, nandito na ako. Buksan mo na pinto. Dali, Inay, buksan mo na pinto. Gutom na ako. Dali, Inay. Buksan mo na pinto. Gutom na ako. Ay, hapon na pala. Baka silabing yun yung kumakatok. Wait lang, andyan na! Ang tagal mo naman buksan ng pinto. Ano ka ba naman, Inay? Eh, sa nakakatulog ako eh. Bakit parang nagmamadali ka? Na parang hinahabol ka dyan ng kabayo? Gutom na ako. Ano bang ulam natin, Inay? Magtubig ka na lang muna dyan. At mangungutang pa ako Aling Bebang. Wala pa tayong pagkain. Ano ba naman yan, Inay? Gutom na ako, tas hindi mo pa ako sinundo. Anong sundong sinasabi mo? Nananaginip ka ata ng gising. Wala na tayong pera. Ubus na yung padala ng tatay mo. Nagsugal ka na naman ata, Inay, ano? Tsak magagalit si Itay pag nalaman niya yun. Aba, Aber, sino naman magsasabi sa itay mo? Matagal ko na itong ginagawa at wala namang nakakalam at hindi rin nalalaman ng itay mo. Saka, huwag mong pakailaman ang pagsusugal ko. Ako ang magsasabi kay Itay pagdating niya. Yan, Inay, kung hindi mo ako papagluto ng masarap na pagkain. Nako, umira na naman yung kagulangan mo. Manang-mana ka talaga sa akin. Mag-ina nga talaga tayo. Parehas tayong tuso. O siya, magbihis ka na at ito na lang mangutang mo kay Aling Bebang. Talaga to si Inay, ako pa inutusan. Hindi lang ako gutom eh. Nako, kung hindi mo ako susundin, wala tayong pagkain. Bilisan mo na at baka matamaan ka pa sa akin. Kung mapipili ko lang talagang Ina, ginawa ko na. Teka, sino to nakahiga sa kwarto ko? Ina! Inay! Sino ka ba? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Ah, ako nga pala to si Sarah. Sinong Sarah? Parang kabuti, bigla ka na lang sumusulpot sa kwarto ko. Ah, sa'yo palang kwarto to? Oo, sa akin to, kaya nga ako nandito eh. Sino bang nagpatulog sa'yo dito? Ah, si Tita Jessie, dito niya kasi ako pinatulog. Inay! Ano ba yan? Bakit dito niyo pinatulog yung bata na to? Inay! Ano ba? Ay, nalimutan ko sabihin sa'yo, may bago na matutulog sa kwarto mo. Kaya doon ka na muna sa kabilang kwarto matutulog ngayon. Anong ibig sabihin nito, Inay? Tsunga ka ba? Narinig mo naman sinabi ko, di ba? Doon ka na lang muna sa kabilang kwarto matutulog. Hanggang kailan ba dito ang bisita nyo? Hindi siya bisita. Siya si Sarah, ang pinsan mo. Dito muna siya hanggat hindi pa bumabalik ang inay niya. Ganun ba, Inay? Malas naman eh, bago na lang pala mo niya sa bahay. Wala na nga tayo minsan makain, may dumagdag pa. Pasensya na po, Tia Jessie.
Papayag nilang basta-basta tumira dito si Sarah? Siyempre hindi. Sabi ko na nga ba, inay eh. Yung tita Josie mo, iniwan siya dito para magtrabaho sa Maynila. At buwan-buwan, magpapadaloy ng pera, panggastos ni Sarah. Kay Sarah lang ba, inay? Yun ang akala nila, pati panggastos dito sa bahay at allowance mo. Saka yung pangbisyo ko, kasama na rin doon. Ano sila? Hilo? Kaya ikaw, sakyan mo na lang lahat ng plano ko. Ang talino mo talaga, inay. Mana-mana na talaga ako sa'yo. Hindi lang matalino, magulang pa. Kaya yun ang manahin mo. Yan ang inay ko. Kakain na tayo! Yan na po! Upo ka na. Himala, maaga nagluto si inay. Mabuti naman. Sigurado ako ang sayo ngayon ni inay kasi nagpadala ng pera si Tita Josie. Inay, himala, maaga ka ata nakaluto. Maaga naman talaga akong gumising ah. Ano, yung mga assignment nyo, tapos na ba? Paano ko naman inay matatapos ang assignment ko hindi mo ako tinuruan ng gabi? Ha? Ikaw talaga? Kapag pinagtawang naroon akong teacher mo sa school, humanda ka sa akin. Saka tumawag sa akin yung teacher mo. May pinuli ka na naman dong na bata sa school, ha? Ikaw talaga! Di ba sabi niyo inay, hindi dapat tayo nagpapaapi? E di sinunod ko ang utos mo inay. O siya, kumain na nga lang kayo na kumain at baka maliit pa kayo sa school niyo. Hindi balita ngayon. Umabot na Grabe, may bagong virus bro nakapasok sa Maynila. Ano bang virus yan? Dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines, President Dr. Jose Rene de Grano, Naku, paano na kaya si Inay? Sana okay lang si Inay sa Maynila. Miss na miss ko na si Inay. Paano ba to? Alam ko naman na kaya mo to kaya ikaw na gumawa ng assignment ko. Ah, tingnan ko nga, madali lang naman yung labing. Madali lang pala. Sige, gawin mo na at maglalaro lang muna ako sa labas. Baka magalit pa si Tita Jessie sa'yo. Hindi magagalit yun. Diyan ka muna at maglalaro na ako. O Kamban, anong pizza na? Ba't hindi ka ba nagpapadala ng pera?
Kambal, namalitaan mo naman diba na may bagong virus dito sa Maynila. Kaya yung amo ko walang trabaho. Nahihiya ako sa kanila, kaya kahit walang sahod, pumayag muna ako na dito sa kanila. Nabalitaan ko nga yung Kambal. Kaso titigil ba sa pagkain si Sarah? Di ba hindi naman? Ah, oo nga Kambal. Teka, nasan nga pala si Sarah? Nagtatampo si Sarah kasi madami siyang gustong ipabili sa akin. Kaso, ang sabi ko, sakto lang yung padala mong pera. Saka dagdagan mo din ako ng padala mong pera. Ang lakas kumain ni Sarah. Ah, sige Kambal, mabuti naman at malakas siyang kumain. Sige, hihintayin ko na lang. Pag hindi ka nagpadala, magugutom si Sarah. Sige Kambal, babali na lang muna ako sa amo ko. Ingat kayo dyan. Wala akong pakailang Kambal. Gumawa ka ng paraan. Sige na, at mahal ang niload ko para makausap ka. Ang talino at ang gulang talaga ng inay ko. Kakapadala lang na pera ni Tita Josie, hihingi na naman ng pera. Siguro talo na naman sa sugal kaya mainit ang ulo. Kain lang kailang kain. Huling kain na natin to. Hindi na kasi nagpapadala ng pera yung nanay mo, Sarah. Paano yan, inay? Babalik ka na naman ba sa paglalaba para may makain tayo? Ano kayo? Sinaswerte? Ang sarap lang kayo naman dito lang sa bahay habang iniintay ko mga amiga ko. Saka, nasanay na ako ng ganito. Ayoko na bumalik sa paglalaba. Paano na tayo, inay? Pagkatapos niyo magsimba, kayo ang maghahanap buhay para sa akin. Total, hindi na nagpapadala ng pera ng nanay mo, Sarah. Ikaw na ang gagawa ng paraan para makakain tayo. Ha paano po? Ibig ba sabihin, inay, titigil na kami sa pag-aaral? Ganun na nga. Mamaya, samahan mo si Sarah sa kuha ng paninda ng ilang-ilang at maglako kayo. Hindi ko naman gustong gawin to eh. Kaso, kung hindi kayo magbabarat ng buto, wala tayong kakainin. Hindi tayo kakain. Naku, ano kaya nangyari doon kay inay? Sana okay lang doon si inay. Tao po, Aling Iska. Kukuha po kami ng ilang-ilang. Eto halingin niyo sa pagtitinda niya ha. Nawa ay mauubusin lahat. Salamat po, aligasa po kami. Ingat mga ineng. Ano ba yan si inay? Kakasugal. Talo na tuloy yung nagtutusok. Huwag ka na magreklamo. Kailangan natin magbenta kasi para makakain tayo. Sige na nga, buti ka pa, matyaga sa paglalako. Sabi daw kasi ni inay, dapat daw matyaga at masipag para daw paglaki ko, kaya ko na sarili ko. Buti ka pa, maganda ang pangaral ng inay mo. Ang inay ko, puro sugal ang inaatupag. At ganun ang inay mo, dapat ginagalang pa rin ang mga nanay. Buti na lang nandiyan ka. Salamat, Sarah. O siya, sige, kailangan marami tayong maibenta. O sige, doon tayo sa bandaron. Bili-bili na kayong ilang-ilang. Mga nini, magkano ba yan? Magkano ba yung ilang-ilang? Mga nini, magkano yan lahat? Sandaan lang po ito lahat. Bilhin nyo na po para makapaglaro na po. Sige na nga, akin na mga ini. Uwi na kayo diretso sa bahay ha. Akin na. Oh, sige, hati kayo dyan ha. Sige. Salamat po. Bye po. Ingat kayo, God bless mga bata. Maglaro na tayo. Yeah! Lalaman tayo!
Natin, naubos natin paninda natin. Teka, sino ba yun? Parang may kausap sa cellphone. Tara, tago tayo. Basta, amiga. May buyer ka na ba? Meron na amiga, foreigner, naghahanap ng batang maaampon. Ah, good amiga. Kailan ko ba nadadalhin ng bata dyan? Hintayin mo na lang ang tawag ko sa'yo bukas. Sure ba na mabait yung bata na yan? Baka sakit sa ulo sa buyer at mapahiya pa ako sa kanila. Ah, sure akong mabait na bata to. Hindi lang kalakihan, pero matalino to. Basta, pagkahatid ko ng bata dyan, igayak mo na yung pera at kating-kating ako magsugal. Ah, sige amiga. Basta isure mo na wala akong sabit yan ha. Walang sabit to, amiga. Akong bahala. Sige na, bye na. Hindi ko akalain na magagawa ni Ina yun. Tama ba ang rinig ko? Ipapagbenta ko ni Tia Jessie? Oo, Sarah. Ganun na nga ang narinig natin. Kailangan natin kausapin si Inay. Bakit nga naman ako ipapagbili? Sinuot ko naman lahat ng gusto niya. Tuso si Inay, Sarah. Kaya niyang lahat gawin. Basta masunod ang luho niya. Hindi ko nga alam kung makikinig pa yun sa akin. Kung ano ng paraan, labi niya. Tulungan mo ko. May naisip ako, Sarah. Na yung labi niya. Alam ko namang hindi makikinig sa akin si Inay. Para hindi matuloy ang kanyang masamang plano. Tumakas ka na, Sarah. Saan naman ako pupunta labi niya? Puntahan mo sa Uncle Tenyo. Ipakita mo to sa tricycle driver. Mabait na tao yun. Tutulungan ka na Uncle Temyo. Teka, paano ka labing niya? Ako nang bahala kay Inay, basta hindi matuloy ang balak niya. Ilabing niya, salamat. Sige, mag-iingat ka, Sarah. Bye-bye. Bye-bye. Inay, andito na po ako. O, Lavinia, nandiyan ka na pala. Madami ba kayong nabenta? Bad news nga, Inay eh. Anong bad news? Ano yun naman ang ginawa mo? Eh, kasi Inay eh. Sabihin mo na at nag-iinit ang ulo mo! Si Sarah kasi, Inay. Oh, ano nangyari kay Sarah? Teka, nasan nga pala siya? Huwag mo sabihin sa akin na iniwan mo siya at mag-isang pinagtinda. Ganun na nga, Inay. Naglaro lang ako sa labasan at siya nang nagtinda. Ikaw talaga ang tigas-tigas talaga ng ulo mo! Inuna mo pa ang paglalaro mo? Ang tamad-tamad mo! Kapag hindi na talaga nakabalik dito si Sarah, humanda ka sa akin! Dahil dyan, hindi ka kakain ng hapunan na magtanda ka! Aray ko! Sana nakarating na si Sarah kay Uncle Temyo. Yes! Lalaban tayo!
Naku, malamang alam na ni inay na hindi umuwi dito si Sarah. Bahala na nga to. Na, magtanda ka? Andyan na, inay. O, Lavinia! Nasaan na si Sarah? Gisingin mo na, tanghali na! Inay, hindi po umuwi si Sarah kagabi. Ha? Sigurado ka ba dyan? O, inay, wala siya sa kwarto niya. Doon nga ako natulog eh. Yan ang nga ba sinasabi ko, Lavinia? Paano kung papaniwalag sa Tia Josie mo yan? Kapabayaan mo to, Lavinia. Hanapin mo na si Sarah sa labas. At baka naligaw na yun. Hindi mo siya dapat pinabayaan kasi magtinda mag-isa. Inay, kung hindi mo kami pinagtinda, hindi sana siya mawawala. Bakit kasi hindi mo tigilan ang pagsusugal mo? Basta masagot ka ng bata ka? Kailan ka ba natutong sumagot? Sige na, hanapin mo si Sarah. At baka nasa labas lang yun. Amiga, hindi na tuloy yung transaction natin. Nagbago na ang isip ko, amiga. Ha? Ano ba sinasabi mo, amiga? Mapapahiya ako sa kausap ko na buyer. Ano ba yan? Ano ba nangyari? Basta, amiga, hindi na tuloy. Mahabang paliwanagan. Ikukwento ko na lang sa'yo pag nagkita na tayo. Sayang naman, malaking pera sanang makukuha mo. Hindi bali na, amiga. Sige na, tatawagan na lang kita kapag nagbago ng isip ko. Sige pa, amiga. Madami sana akong tong ex. Ay, saan ko na talaga pumunta si Sarah? Aba, may bisita yata ako. Sino kaya amiga ko yun? Manong, andito na po tayo. Totoo pong nakikita ko? O nananaginip lang ako? Gising, Jessie, gising! Pero totoo nga yatang hambal ko yun ah. Paano ko sasabihin sa kanya nawawala si Sarah? Jessie! Buksan ang pinto! Ako to si Josie! Wait lang, kambal! Kamusta, kambal? Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi naman hindi ka muna tumawag bago ka pumunta dito. Bakit parang napasugod ka pala ata dito? Di ba, kambal, andyan si Sarah, yung anak ko? Ang sabi ko naman sa'yo, di ba? Bago ko umalis, kukunin ko rin si Sarah kapag kaya ko na. Kaya, kambal, ngayon eto na ako. Ibig sabihin, di ba kukunin mo si Sarah dito? Oo, kambal, namimiss ko na kasi si Sarah. Teka, nandiyan pa si Sarah? Nasa school pa siya. Oo, tama, nasa school pa nga siya. Sure ka ba, kambal? Bakit parang nauutal-utal ka ata? Nasobrahan lang ako sa pagkakapi, kambal, kaya nauutal-utal ako. Gusto mo, puntahan mo si Sarah din sa school. Doon mo na lang siya hintayin. Sige, parang maganda nga yun. Gusto mo, kambal, sumama ka na sa akin. Kakain tayo sa labas. Hindi na, kambal. Madami pa kasi akong gagawin dito sa bahay. Next time na lang tayo lumabas. Sige, kambal, punta na muna ako sa school.
Labinya! Tita Josie mo to! Tita Josie, kayo po ba yan? Oo, Labinya. Halika na dito. Puntahan natin si Sarah. Ah? Tita, si Sarah po. O bakit parang gulat na gulat ka? Halika na dito. Dito na lang tayo sa loob mag-usap. Kung mabibigla, sasabihin ko sa'yo, Tita Josie. Ano yung Labinya? Meron ba akong hindi alam? Si Sarah po hindi na pumapasok sa school. Bakit naman? Ang akala ko pumapasok siya sa school kasi yun ang sabi ng inay mo. Si inay po, balak ibenta si Sarah. Ha? Hindi ko akalain. Magagawa ng kambal ko yun. Si inay kasi lolong masasakol kaya nagawa niya yun. Gagawin niya po lahat dahil dun. Ah, sigurado ka ba dyan? Nasaan yung anak ko? Huwag ka mabibigla, tita. Sabihin mo na kung nasaan yung anak ko. Napunta ko po siya kay Uncle Temio para hindi po siya mabenta ni inay. Saan yung Labinya? Samahan mo ko. Pupuntahan natin ang anak ko. Sa may aplaya po, tita. Manong sa playa tayo. Kailangan ko nang puntahan yung anak ko. Kailangan ko nang makita yung anak ko, Labinya. Yung anak ko. Huwag kayo umiyak, Tita Johnny. Magkikita na po kayo ni Sarah. Sarah! Sarah! Bakit po ang kartel ka? Huwag kang lalayo, Sarah, ha? Diyan ka lang sa gilid-gilid. Okay po, nandito lang po ako. Ano kaya si Inay Sono o sa Maynila? Gusto na si Inay. Sinabi niya kaya si Tita Jessica, musta na? Labinya, tama ba kung na nakikita ko? Si Sarah ba yun? Sarah! Sarah! Anak ko! Inay ba yun? Oo nga, si Inay nga yun. Anak ko! Akala ko po, Inay, hindi na tama kita. Salamat sa Diyos, anak, at ligtas ka. Inay, huwag niyo
May dala akong sasakyan, anak. Kaya kita natagpuan dito. Sinabi sa akin lahat ni Lavinia. Tinulungan niya ako para makita ka ulit. Paano po kayo nagkasasakyan? Ganito kasi yun, anak. Yung amo ko kasi sa Maynila, nawalan din sila ng trabaho. Tapos isang araw, pinataya nila ako sa loto. Tapos habang tumataya ako sa loto, may napulot akong number. Agad ko namang itinaya. Hindi ko naman aakalain tatama pala yun, anak. Galing po ba, inay? Wow, ang galing naman. Oo, anak. Kaya simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Magtatayo na lang ako ng maliit na negosyo para araw-araw kita makasama. Salamat po, inay. Sarah, sana mabatawad mo ako. Wala yung sabi niya, kaya nga ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Kasi ginagawa mo. Sorry pa din kasi nasunod ako nung umpisa. Okay lang yun, sabi niya. So, inay, pasensya na nga pala sa kanya. Tara, anak, puntahan natin ng tita Jessie mo. Kahit naman ganun yun, kapatid ko pa din yun eh. Opo, inay. Lahat naman pwedeng magbago, anak. Kahit hindi ko maganda ang nangyari sa'yo, dapat matuto tayo magpatawad. Opo, inay, tara na po. Tara na. Anak! Labing niya! Aalis na tayo! Nakapag-bis na ako! Opo, inay, tara na po. Ay na kayo mga bata! Sana mapatawad ako ng kambal kasi nagawa ko sa kanya. Kailangan ko nang lumayo dito. Baka mamaya pagbalik mo may kasama na yung pulis. Pero nasan kaya ang anak ko si Lavinia? Kailangan kong isama yun. Anak, Sarah, Lavinia, nandito na tayo. Tara, baba na tayo. Nay, nandito na ako. Nandito ako sa kwarto, Lavinia! Bakit po kayo nag-i-impake ng gamit, inay? Kasi anak, di ba nawawala si Sarah? Biglang dumating kanina ang tita Josie mo at hinahanap si Sarah. Ang sabi ko nasa school, kaya ayun, umalis na. Sigurado akong pagbalik na may kasama na yung mga pulis. Kaya kailangan na natin umalis dito. Relax ka lang, inay. Kasama ko si tita Josie. Ha? Ganun ba? Baka isinumbong muna ako sa kanya. Hindi, inay. At saka, hindi totoong nawawala si Sarah. Nasan siya? Kasama po namin sa inay. Ganun ba? Salamat naman kung ganun. Sige, inay. Puntahan natin sila. Sige, tara. Kambal, patawarin mo ko kasi nagsinungaling ako sa'yo. Sarah, sana mapatawad mo din ako. Pinatawad ko na po kayo. Wala na yun sa akin, Kambal. Ang Diyos nga nagpapatawad, kami pa kaya. Saka kahit ano pong nagawa mo, kapatid pa din kita. Kaya wala na yun sa akin. Pangako, Kambal, magbabago na ako. Saka yung sugal, titigilan ko na. Saka tututukan ko na rin ang anak ko para lumaki rin siya ng katulad ni Sarah. Tama yan, Kambal. Promise mo yan, ha? Saka nga pala, mapapadalas nga pala kami dito ni Sarah. Kasi nirequest nito na lagi daw kami pumunta dito para makapaglaro daw sila ni Lavinia. Oo naman, Kambal. Welcome kayo dito palagi. Gusto niyo pumasok muna kayo dito sa loob na makapagmerienda tayo. Hindi na, Kambal. Saka nga pala, maraming salamat nga pala sa pag-aalaga mo sa anak ko. Uuna na din pala kami kasi baka gabihin pa kami. Bye, Tita Jessie. Bye, Lavinia. Mamimiss kita.
Mamimiss kita, Sarah. Mamimiss din kita. Bye-bye, Lavinia. Bye-bye, Jessie. Bye na, Kambal. Bye-bye. Inay, baka nakalimutan mo ang promise mo magbabago ka na. Ah, yun ba, anak? Natuto na ako. Gusto kong lumaki rin na katulad ni Sarah. Kaya simula ngayon, tututukan na kita. Si Inay talaga? Ay, manika at bag ni Sarah. Tara na, kunin na natin. Sarah, yung bag at manika mo. Sarah! Ano yung lawin niya? Yung manika at bag noon na iwan. Salamat! Mag-iingat kayo, Lavinia. Mamimiss kita, bye-bye. Tara na, anak.